si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Umakyat ang sakit ng pneumonia bilang pang-apat na sanhi ng kamatayan sa bansa, kung saan kumitil ito ng mahigit 46,000 buhay mula January hanggang July ngayong taon. Ayon sa mga eksperto, isang vaccine preventable disease ito, kung kaya't mariin nitong hinihikayat ang publiko na magpabakuna laban sa sakit. Ayon sa Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines, nananatili pa rin ang pneumonia bilang pangunahing problemang pangkalusugan at pang-ekonomiya. Nananawagan ang Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas o LTAP kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyang pansin ang mga hinaing ng mga tsuper at operator ng bansa, kabilang ang pagbibigay parangal sa mga natatanging tsuper at pagsusuri sa mga umiiral na patakaran sa transportasyon. Tunghayan ang ulat mula rito. Ito po ang ating kahilingan kay Secretary Vince Dizon pa po ito naka-address. Permado po ito ng mga national leader na yung pong 280,000 na subsidy ay sana po kagalang-galang na Pangulo ay magiging 500,000 po ang ibibigay nyo para sa mga electric vehicle. Ito ay ayon kay Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas o LTAP President Orlando Marquez. Ipaparating nila sa Department of Transportation o DOTR Secretary Giovanni Lopez at sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Attorney Bigor Mendoza II ang kahalagahan ng naturang programa. Kabilang din sa kanilang panawagan ang pagtatalakay sa mga umiiral na issue tulad ng mataas na multa at parusa sa ilalim ng Joint Administration Order na anilay sumasalungat sa umiiral na batas na RA 4136 o Land Transportation Traffic Code. Dagdag pa rito, nananawagan ng LTAP ng masusing pag-aaral sa pagpapatuloy na pagdami ng mga motor taxi na nagdudulot ng masikip na daloy na trapiko at panganib sa mga lansangan. Umaasa ang grupo na personal na mapapakinggan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanilang mga hinaing bilang bahagi ng pangakong walang maiiwanan sa ilalim ng kanyang administrasyon. Kaya naman sa isinagawang pagpupulong kasama ang iba't ibang lider ng pambansang transportasyon tulad ng Stop and Go Coalition, FEDJODAP at UB Express NAFU-VEXI. Layunin ng pagpupulong na pag-isahin ang kanilang paninindigan sa mga isyong kinakaharap ng sektor ng pampublikong transportasyon. Tinalakay din nila ang mungkahing pagpapalabas ng decal sticker bilang pagkakakilanlan ng mga lehitimong rehistradong sasakyan. Bukod dito, tinalakay rin ang kawalan ng malinaw na alokasyon ng road user tax na taon-taon nilang binabayaran at kung saan napupunta ang pondong dapat sanay nakalaan para sa mga pampublikong sasakyan. Bahagi rin ng kanilang hakbang ang panawagan sa mga otoridad na magkaroon muna ng konsultasyon o pampublikong pagdinig bago ipatupad ang anumang taas singil sa mga toll fee. Iminungkahi ng LTAP na magkaroon din ng pambansang parangal sa natatanging tsuper. Ito ay sa pangunguna ng DOTR at LTFRB bilang pagkilala sa mga huwarang tsuper sa buong bansa. Hiniling din nila sa pamahalaan na pag-aralan muli at tuluyang amyendahan o buwagin ang mga patakarang labis na nagpapahirap sa mga driver at operator gaya ng JAW na nagtatakda ng sobrang taas na multa. Isinusulong din nila ang pagkakaroon ng scholarship program para sa mga anak ng mga tsuper sa pamamagitan ng TESDA bilang hakbang tungo sa pag-angat ng kanilang kabuhayan. Nananawagan din sila na magkaroon ng mas mahigpit na regulasyon sa operasyon ng mga motor taxi upang maiwasan ang kaguluhan sa trapiko at aksidente sa kalsada. Muli, mariin nilang hiniling na ang anumang pagbabago sa toll fee ay dumadaan sa due process at konsultasyon ng sektor na direktang naapektuhan nito. Sa kabuuan, iginiit ng LTAP at ng mga kasaping transport group na ang kanilang mga panawagan ay hindi lamang para sa kanilang kapakanan,
kundi para sa kaayusan, kaligtasan at kabutihan ng buong sektor ng pampublikong transportasyon sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sinimulan na ng Department of Trade and Industry o DTI ang pag-iikot bilang inspeksyon sa presyuhan ng mga bulaklak at kandila. Bukod sa presyo, binabantayan na rin nito ang supply ng mga nasabing produkto bilang bahagi ng paghahanda ng DTI sa paparating na undas. Layon ng inspeksyon na tiyakin ang patas na presyo at sapat na supply para sa parehong nagtitinda at consumer. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Pneumonia umakyat bilang pang-apat na sanhi ng kamatayan sa bansa. DTI, sinimulan na ang inspeksyon sa presyuhan ng mga bulaklak at kandila bilang paghahanda sa undas. Ombudsman Rimulya, tinawag na secret decision ang pasya sa 2019 dismissal order kay Senator Villanueva. Mga driver at operator nananawagan na tugunan ang issue sa transportasyon at pagkilala ni PBBM sa mga natatanging tsuper. Philippine Navy, nasabat ang 17.5 million na smuggled cigarettes sa Basilan. At star-studded Shoot of Asia basketball game, gaganapin na ngayong linggo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.